programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nahuli ni Lynette si Zoe na kausap si Moira. Ano ang natuklasan ni Justin tungkol kay Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa Apex Hospital, naging matagumpay ang naging operasyon nila kay Dax at nailigtas nila ito sa bingit ng kamatayan. Nang matapos ang operasyon, sa labas inaantay ni Giselle si Zoe para tanungin kung ano ang nangyari. Hindi pa din mawala ang hinala ni Giselle kay Zoe kaya sinabihan niya ito na siguro may ginawa kang masama sa Star Witness laban sa nanay mo. Pinatay mo na ba siya? Nainis si Zoe sa sinabi ni Giselle kaya sinagot niya ito na hayang ka na naman po tita, buhay po siya. Pero hindi pinaniniwalaan ni Giselle si Zoe na kahit na sinabi niyang okay na si Dax. Sabi ni Giselle na kahit na at hindi ka dapat lumalapit sa kanya. Paano kung may tinuro ka sa kanya? Para malason siya o para humina siya at lumala ang kondisyon niya tapos bigla siyang mamamatay. Hindi makasagot si Zoe. Dumating naman si Doc Ray at narinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Pinagtanggol naman ni Doc Ray si Zoe at sinabing, "Relax Giselle. Alam ko namang walang ginawang masama si Zoe sa pasyente at naging maayos ang trabaho niya kahit alam niya na ang inooperahan namin ay yung taong titestigo laban kay Moira." Nagsalita si Zoe na sobra ka naman tita para pagbintangan mo ako ng ganyan. Naniniwala ka talaga na kaya kong pumatay ng tao. Sabi ni Giselle na hindi malayo dahil anak ka ni Moira. Sabi ni Zoe na hindi niya kayang gawin ang mga binibintan sa kanya ni Giselle. At kahit ano pa man ang mami niya ay doktor pa din siya at sinusunod pa din niya ang sinumpaan niyang Hippocrates Oath at isa doon ang tungkulin ng doktor na huwag kang makasama. Hindi pa din pinaniniwalaan ni Giselle ang sinabi ni Zoe dahil sa pagkakaalam niya ay isang oath lang ang sinumpaan niya at yun ang loyalty sa nanay niyang kriminal at tinawag ito ni Giselle na Hippocrates Oath. Sabay nilayasan niya si Zoe. Walang nagawa si Zoe kundi napailing na lang habang nakatingin lang sa kanya si Doc Ray. Sa kabilang banda, tinawagan ni Moira si Zoe para alamin kung nagawa niya ang inuutos niya na patayin si Dax dahil ito lang ang paraan para makalaya siya at kung hindi naman ay tuluyan ng makukulong ng habang buhay si Moira. Ikinagalit ito ni Zoe dahil alam niya na hindi niya kayang gawin ang pinapagawa sa kanya at pwede siyang paghinalaan dahil siya lang ang may motibo na patayin si Dax. Nagalit si Moira dahil paano naman daw siya. Kailangan humina ang kaso niya para makalabas siya at kung may tsansang mabuhay si Dax ay tuluyan ng mabubulok si Moira sa kulungan. Ayaw naman ni Zoe na madungisan ang pangalan niya lalong-lalo na yung karir niya para lang sa gustong mangyari ni Moira. Sabi ni Zoe na sarili mo pa din ang iniisip mo. Hindi mo ba naisip na pwedeng masira ang buhay ko sa pinapagawa mo sa akin? Bakit kung nagawa ko yun, tayong dalawa ang magpaparty dyan sa loob ng kulungan? Yan ba ang gusto mo, ang masira ang buhay ko? Yung pumatay ako? Sakto naman na napadaan si Lynette at narinig niya ang sinabi ni Zoe. Kaya tinanong ni Lynette si Zoe kung sino ang kausap niya at kung sino ang ipapapatay. Nagulat naman si Zoe kaya wala siyang nagawa kundi ang sabihin ang totoo kay Lynette dahil hindi na din niya alam kung paano lulusutan ang mga narinig ni Lynette. Habang si Moira naman ay nag-aalala dahil nahuli si Zoe ni Lynette na kausap siya. Napaamin ni Lynette si Zoe na si Moira ang kausap niya at inuutusan siya nito na patayin si Dax. Ipinaliwanag ni Zoe kay Lynette na nakakausap niya ang mami Moira niya pero hindi ibig sabihin nun na tinutulungan niya ito lalo na kung may masama siyang balak. Sabi ni Lynette na siguraduhin mo lang Zoe na nagsasabi ka ng totoo dahil sa oras na tumulong ka sa nanay mo sa kahit na anong paraan para ka na rin kakutsaba sa nangyari sa lolo mo. At maya-maya ay umalis na si Lynette. Kinabahan naman si Zoe dahil alam niya sa sarili niya na kasabwat niya ang mami Moira niya. Samantala sa kulungan nakiusap ulit si Moira kay Ninang kung pwedeng makagamit ng telepono dahil may importante siyang tatawagan. Sabi ni Ninang, madami ka ng utang sa akin na hindi mo pa nababayaran. Hindi pwedeng puro pangako ka na lang. Sabi ni Moira na kaya nga may tatawagan ako ngayon kasi hihingi ako ng perang pambayad sa'yo.
Sabi ni Ninang na siguraduhin mo lang yan at ibinigay niya na ang telepono kay Moira. Agad na tinawagan ni Moira si Carlos. Habang sa Ace Ridge, nakita ni Carlos na may tumatawag sa kanya. Ipinagtaka niya ito dahil hindi registered ang number sa telepono niya. Pumunta siya sa isang sulok para sagutin ang tawag. Tumingin muna siya sa paligid at baka may makakita sa kanya. Pagsagot niya ng tawag, nalaman niyang si Moira ang nasa kabilang linya. Galit na tinanong ni Carlos si Moira na, "Ano naman ba ang pinaggagawa mo? Wala ka na bang gagawing tama?" Inamin ni Moira kay Carlos na siya ang nag-utos para itumba si Dax. Galit naman na sinabi ni Carlos kay Moira na lintik ka, nandun si Lynette nang pinatira mo si Dax. Sabi ni Moira na pakialamera kasi ang asawa mo kaya nadadamay siya. Sana nga nabaril na rin si Lynette para natuluyan na din siya. Mas lalong ikinagalit ni Carlos ang sinabi ni Moira. Sabi ni Carlos na sa oras na may mangyari kay Lynette dahil sa'yo, ako mismo ang papatay sa'yo, tandaan mo yan. Nagulat si Moira sa sinabi ni Carlos dahil ang buong akala niya ay kakampi niya ito. Kaya nagbanta din si Moira kay Carlos. Sabi ni Moira na huwag mong kakalimutan na hawak ko ang sekreto mo at bago mo ako mapatay pa, uunahan na kitang isang bulat ang mga nalalaman ko sa'yo. Alalahanin mo na kasabwat ka din sa nangyari kay Don Pepe. Kinabahan si Carlos dahil alam niyang kayang gawin ni Moira ang sinasabi niya at hindi siya papayag na mangyari yon. Nagtanong si Carlos kung ano ang kailangan niya at sinabi ni Moira na kailangan niya ng pera. Sabi ni Carlos na ipapadala ko na lang sa attorney niya, sa kanya ibinaba ang tawag kay Moira. Kinabukasan sa Apex Hospital, nakita ni Lynette si Giselle at siyang Susan na nag-uusap pagkatapos niyang bisitahin si Annalyn, kaya agad siyang lumapit sa dalawa. Nabanggit ni Lynette kay Giselle ang tungkol sa narinig niya kay Zoe dahil ipinagtataka ni Lynette kung bakit nagagawa pa ni Moira ang mag-utos ng itumba si Dax. Kaya napapaisip si Lynette at may kutob siya na may taong nasa likod ni Moira na tumutulong sa kanya. Kaya yun ang kailangan nilang malaman kay Moira. Dahil kung iisipin, siya tong nakakulong. Tayo malaya tayo, nasa labas tayo, kaya dapat siya ang matakot, hindi tayo. Kaya sabi ni Giselle na tama ka Lynette, kailangan nating ipakita kay Moira na tayo ang uhuli sa kanya at pupuntahan natin siya ngayon. Tinanong ni Giselle si Chang Susan kung handa na ba yung pinahanda niya. Agad naman sumagot si Chang Susan na handang-handa na po Ma'am Giselle ang mga epektos. Sabay sukbit ng bag sa balikat niya na daladala niya. Nakangiting sinabi ni Giselle sa dalawa na tara na, bisitahin na natin si Moira at umalis na silang tatlo. Samantala sa kwarto ni Annalyn habang abala siyang nag-aayos ng mga gamit niya dahil lalabas na siya ng hospital at tinutulungan siya ng kaibigan niya na si Regan. Dumating naman si Doc Lindon para kamustahin kung okay na siya. Sabi ni Annalyn na okay na siya at ngayon na ang labas niya sa hospital. Nag-offer naman si Doc Lindon na ihatid si Annalyn sa bahay nila. Habang magkausap ang dalawa, biglang kumatok at pumasok si Justin para kamustahin din si Annalyn. Samantala, nagpasalamat naman si Annalyn kay Justin dahil binisita siya nito. Maya-maya ay naitanong ni Justin kay Annalyn kung may boyfriend ba daw si Zoe, na ipinagtaka naman ni Annalyn dahil sa pagkakaalam niya ay walang boyfriend si Zoe. Sabi ni Justin na nakita ko siya last time sa parking lot na may kausap siyang lalaki, para kasing pamilyar siya sa akin. Saka inabot ni Justin kay Annalyn ang telepono niya at sinabi niya na nakuha ko yung video sa CCTV footage. Pagkakita ni Annalyn sa video, agad niyang nakilala si Dax at nagtaka siya kung bakit magkakilala sila ni Zoe. Sabi ni Justin na hindi ko alam kasi nakita ko lang silang nag-uusap at parang nagtatalo pa nga sila kaya inakala kong boyfriend ito ni Zoe dahil sinampal pa niya. Sabi ni Annalyn, kailangan kong makausap si Zoe at baka may alam siya tungkol sa nangyari kay Dax. Ano ang gagawin ni Giselle kay Moira? Malaman kaya ni Annalyn kung bakit kilala ni Zoe si Dax? Ano ang gagawin ni Zoe para tulungan si Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.